bilang ng numero, Panginoon, kahit gaano pa kalaki. Kaya sa mga oras na to, Ama, o Diyos na makapangyarihan sa lahat, hinihingi ko po, Panginoon, ang presensya mo na maranasan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ang tunay, Panginoon, Lord, hallelujah, na kapayapaan na nagmumula sa iyo. Ang tunay na kahabagan na nagmumula sa iyo. Ang tunay na pagpapala na nagmumula sa iyo. Ama, hayaan mong maranasan namin, Panginoon, ang tunay na kagalakan na nagmumula sa iyo. O Diyos, purihin ka sa pinakamataas na pagsamba. Samahan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na mapuspos ng iyong banal na spirito sa oras na to. Tinawag mo sila sa gawaing ito. Punuin mo sila, O Diyos. Hindi ako tumawag sa kanila. Ikaw ang tumawag sa kanila. Ikaw din ang pumili sa kanila. Ikaw, Panginoon, ang nagbabago sa kanila, hindi ako. Kaya Lord, ina-acknowledge ko ang kapangyarihan mo na sa gabing ito, napagpapala sila, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa iyo. Sa gabing ito, makakatanggap sila ng pagpapala, Panginoon, even hindi nila nakikita. Lord, you are above all. At sa lahat ng bagay, Panginoon, na meron akong tinanggap at meron kaming tinanggap sa mundong ito, ikaw, ang pinakamahalaga. Ikaw, ang pinakamakabuluhan. Ikaw, ang pinakamakapangyarihan. Ikaw, O Diyos, ang pinakabanal. Salamat sa paglilinis mo sa puso at isip namin. Salamat sa pagbabago mo sa buhay namin. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit kami nandito. Ikaw rin ang dahilan kung bakit kami nagbabago. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nakakapagtiis at ikaw ang dahilan kung bakit kami nagpapatuloy. Ikaw ang naglalagay ng pagmamahal sa puso namin kung bakit kami nakakagawa ng kabutihan. Kaya ngayong oras na to, ikaw din ang magpupuno sa amin, ang magpupuspos sa amin, ang magtatransform sa amin, ang magke-cleanse sa amin, ang magpupurify sa amin. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito, Panginoon. Kaya ikaw din ang magpuno ng pagmamahal sa puso namin. Ikaw din ang magpuno ng grasya sa mga basket namin, Panginoon. Lord, ikaw ang manahanan sa mga katawan namin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa lahat ng pasasalamat. Alam kong hindi ka bulag at alam kong hindi ka rin bingi. Alam kong nakikita mo ang lahat ng paghihirap ng iyong mga anak at hindi ito sorpresa sa iyo. Nakikita mo ang pagtitiis namin at salamat sa katatagan na binibigay mo. Ama, alam kong hindi mahirap tumanggap ng mga pagpapalang nagmumula sa iyo. Pero ang tanging dalangin ko sa bawat kapatid ko na nandito sa loob ng gawaing ito, nanatili ka sa amin. Ma-maintain namin, Panginoon, ang lahat ng mga pagpapalang pinagkakaloob mo at pinagkakatiwala mo. Na sa bawat panahon, Ama, hindi kami magmamataas sa iyo. Hindi kami magmamalaki sa iyo. Hindi kami magyayabang sa iyo. Dahil ang lahat ng ito ay biyaya na nagmula sa iyo. Sa pag-ibig mo, sa kaawaan mo, Panginoon, at para sa kaluwalhatian mo. Kaya, Lord, hayaan mong mapapurihan ka ngayong gabing ito. Hayaan mong mas makilala ka pa namin ng mas malalim, Panginoon, sa bawat araw, O Diyos. At hayaan mo, Panginoon, na ang pundasyon ng aming pananampalataya ay maitanim sa pundasyon ng pag-ibig na meron ka, upang ang lahat ng bagay na magawa namin, Panginoon, ay maidala namin sa trono ng Diyos, Panginoon Lord, na nakamasid sa amin, even sa mabuti at masama na ginagawa namin. Kaya purihin ka, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsalita ng Amen and Amen. Kung ina-acknowledge niyo po ng ating Panginoon ay tunay na mabuti sa inyong buhay. Hallelujah. Purihin ko ang Panginoon. Ngayong oras na to, bibigyan tayo ng magandang mensahe ng Panginoon. Mensahe na tatanim sa puso at isip ninyo. At mensahe na sasagot ng mga katanungan ninyo. Kung meron kayong mga kamag-anak, di ba, mga kapatid at kaibigan na nasa tabi ninyo, patabihin ninyo sa inyong tabi.
mga anak ninyo, mga pamilya, asawa ninyo, patabihin ninyo sa iyong tabi para maintindihan po nila, makakuha sila ng mga idea kung bakit sa mga sagot sa katanungan nila. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Father. Maraming salamat. Samahan niyo po ako magbuklat kung sino po ang available na makapagbasa po ng malinaw. Hallelujah. Sa Isaiah 11, bigyan ko lang po kayo ng 11 verse 2. Amen. So, ang pinakapagsa po natin is sa verse 2. Basahin niyo lang po hanggang 1 and 2 para isama po yung number 1. Pero ang pinaka-topic po natin, kung may mga Bible kayo, magbuklat po kayo. Na po para sabihin ninyo na itong tinuturo ko is hindi nagmumula sa aking sariling kaunawaan, sa aking talino, o sa aking lang sariling opinion, kundi sa salita ng Panginoon. Amen? So, ang pag-uusapan natin ngayong oras na to, after nating natapos yung spiritual religion, amen, tayo po ay binigyan ng Panginoon, hallelujah, sa pamamagitan ng kaunawaan at wisdom ng Holy Spirit na nagbigay ng inspirasyon sa kanyang banal na salita sa aklat ng Isaiah, amen, para ituro sa atin ang 7 espiritu ng Diyos. Okay? There is 7 Spirit of God. Amen? Yun po ang pag-aaralan natin. So, ang pag-aaralan natin ngayon ay ang number 1, ang Spirit of God. Pakibasa nga po sa English at Tagalog. Ako na lang po pala babasa sa English, sa Tagalog na lang po kayo. Isaiah, isama nyo na po yung 1, pero number 2 po ang topic natin. Amen po. Anyone po na magbabasa? Isaiah 11 po, 1 and 2. Amen po, sis. Amen. Sabi po dito sa Isaiah 11 verse 1 and 2, sabi po dito, ang maharlikang angka ni David ay parang punong pinutol, pero kung papaanong ang tuod ay nagkakaroon ng usbong, darating din ang isang bagong hari mula sa angka ni David. Verse 2, mananatili sa kanya ang Espiritu ng Panginoon at magbibigay ito sa kanya ng karunungan, pangunawa, kakayahan sa pagpaplano, kapangyarihan, kaalaman at takot sa Panginoon. Amen po, sis. Tama po ba? Amen. Praise the Lord. So, nakita mo ba doon yung 7 espiritu, ate? Na po? So, tayo rin ganon, para tayong punong kahoy na nahiwalay sa Panginoon. Di ba? Kaya nga crafted tayo tayo mga adopted ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Mula din sa buhay po ng ating Tatay David, tayo po ay yes, nasa Old Testament po yung pinag-aaralan natin, pero ito po ay naka-align sa atin. Sinabi din po sa John 15, amen, na tayo ay mga sanga, na po, at ang Diyos ang puno. Amen? Kaya purihin ang Panginoon. Anong sabi niya? And the Spirit of the Lord, number 1, shall rest upon him. Amen? Yun po ang first spirit ng Diyos. The Spirit of the Lord. The Spirit of wisdom, the second one. Spirit of wisdom. And understanding, third one. The Spirit of counsel, fourth one. And the Spirit of might, fifth. The Spirit of knowledge, sixth. And the fear of the Lord, the Spirit. Spirit of fear of the Lord is number 7. 7. 7 espiritu po ang dapat na inaangkin natin. Na po? So, dito, napakalinaw po, mababasa natin, that God is the Lamb. Diba? That He sit on the throne. Si Jesus Christ po is our Lamb na umupo po, sa trono ng Ama. And even si Tatay David, diba? Umupo sa kanang trono ng Ama. Amen? So, mababasa natin sa Revelation, makikita natin doon yung 7 horn. Diba? Yung 7 horn po ay, pag nabasa niyo yung Revelation, alam kong mahirap pong unawain, but 7 horn ay tumatayo po ito na sa propesiya ng authority. Na po, authority. Kasi ang horn, 'di ba, doon nilalagay yung langis, 'di ba, yung anointed oil na binubuhos sa mga lingkod noon. Na kapag ginamit yung sungay na yon na may oil, 'di ba?
Yung tao na yon is anointed from God. Hindi lang anointed sa ginagamit niyang tao, kundi anointed from the Lord. Amen? So, yung horn po ay ano po siya, nag-i-stand siya as authority. Hallelujah. So, kailangan po nating maintindihan ang fullness of our ability to have dominion. No? Pag sinabing dominion, yung karapatan natin, yung ating kapangyarihan na binibigay, na binigay na nakarating sa atin, no? With the fullness of maturity, para maging matured tayo. Kaya may mga kilala kayong mga mananampalataya, na hindi ganun ka-matured sa pananampalataya. And even yung iba sa atin dito, may mga tanong tayo. So, prophetic po ng 7 is perfection. Tandaan nyo, nung ginawa ng Panginoon ang mundo is 7 days, no? Nagpahinga siya. Because He know that everything is good. Diba? Perfect. 7 days is perfect. Pitong araw din po sa loob ng 7 linggo. Isang linggo sa atin. Amen? 7 days is perfect. It is perfection. Excuse me po. Kaya dapat maintindihan natin na ang first spirit po na tinatanggap natin sa Panginoon is Spirit of the Lord. Basahin niyo po, tuunan niyo po ng pansin yung sinasabi ko. Para kapag may mga taong nagtatanong sa inyo, alam niyo yung sinasabi niyo. Amen? Dahil ito yung tinuturo sa atin ng Panginoon para i-prepare tayo at para i-position tayo. So mga kapatid, kapag hindi mo tinanggap ang Espiritu ng Diyos, mahihirapan ka na i-prepare ang sarili mo at mahihirapan ka na i-position ang sarili mo. Amen? Kaya ito yung pinakauna. Siya na? Mommy's talking. Kaya ito po yung pinakauna. Ito po ang unang-unang espiritu na dapat tinatanggap ninyo at tinatanggap ko. Tandaan niyo po, nung sa Acts po, sa Acts, makikita niyo doon, sabi ni Pablo, tinanong niya yung mga tao. Sabi niya, anong tinanggap ninyo? Diba? Diba kay John the Baptist, tinanggap niyo ba yung empowerment of the Holy Spirit? Sabi pa po ni Pablo. Kaya nga napakahalaga po na nagtatanong tayo. Ay nagbabasa tayo. Na hindi lang pala ang espiritu ang dapat tinatanggap natin, pati empowerment ng spirit, kailangan tanggapin natin. So, ibig sabihin mga kapatid, may kapangyarihan pa yung espiritu na yun. Diba? Na hindi mo lang tinatanggap si Jesus kapag uma-accept ka ng prayer of acceptance na tinatanggap mo siya as your Lord and Savior, merong espiritu na bumababa sa'yo kapag tunay ang pagtanggap mo, may espiritu, that is the Spirit of the Lord. Pero bukod doon, may empowerment pa. Amen? So, dito sa binasa ni Ate Jane, yun ang tumulong kay David. Para makasunod siya sa Panginoon kasi ang Espiritu ng Diyos ang nagka-counsel sa kanya, ang nagbigay ng wisdom sa kanya, ang nagbigay ng kaunawaan sa kanya, ang nagbigay ng talino sa kanya, ang nagbigay ng lakas sa kanya, at ang nagbigay ng takot sa Diyos sa kanya. It is begin. Hindi ka pwedeng magsimula sa fear of the Lord nang wala kang Spirit of God. Amen? Kaya kung may nagtatanong sa inyo, bakit, di ba, nung nakatanggap ka, parang may mga nangungusap sa'yo, amen? Parang may nagtuturo sa'yo, may nagbibigay ng direction sa'yo, may nagkukonvict sa'yo. Di ba, minsan hindi ka pa sigurado, ako lang ba'y naririnig ko? It's the Spirit of the Lord, mga kapatid. Shh. Okay? So first of all, kailangan po nating maranasan ang anointing. Amen? Once you accept the God, when you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, tayo po ay pinapuupo ng Panginoon sa kanyang trono. Amen? Kailangan po nating maintindihan na may specific assignment tayo once we give our life to God. Kapag binigay na natin ang paghahari ng Panginoon sa buhay natin, kailangan magkaroon tayo ng knowledge na may assignment tayo na dapat nating i-carry. Diba? At para maging effective tayo, even in the worst thing na nangyayari sa buhay natin. Amen? Kaya dito, kahit na ano pang nangyayari sa atin, we go through. Diba?
Sa bawat experience natin taon-taon, kahit pa anong kwento ninyo, kahit pa anong iyak ninyo, ba't kayo nagpapatuloy sa Panginoon? Because there is the Spirit of God na tunay mong tinanggap. And that makes you different. 'Di ba? Kaya nga ako po naranasan ko, no, sa bawat taon, pakiramdam ko, tumataas din yung grace ng Diyos. 'Di ba? Different grace yung binibigay niya sa bawat isa, na nire-release niya sa bawat isa sa atin. Because grace can grow, mga kapatid. Grace can grow. Sabi nga sa Bible, more grace. 'Di ba? Pwede ka palang mag-ask ng more na biyaya ng Panginoon, ng more grace sa buhay mo. Kung feeling mo hindi pa enough yung more na kabaitan mo, hingin mo pa, more grace, Lord, para maibigay ko sa mga taong ito. It grows. Grace is growing. The more ka na nagbababad sa salita ng mga Panginoon, it grow. And to be able to do that, Lord is calling us to do things. Diba? Hindi lang tayo sumuko sa Panginoon. May gagawin tayo after natin sumuko sa Panginoon. And I am one of the person po, ako, isa ko sa tao na nagpapasalamat sa Panginoon. Na po, because of the Spirit of the Lord. Na po, natatanggap natin. Na lagi nating tinatawag. And ako, tinatawag ko yung grace ng Lord, yung goodness niya. So, sobrang kind ng Panginoon sa atin. Sobrang buti ng Panginoon sa atin. Na po, ito rin yung nagpe-prepare sa atin at nagpo-position sa atin whatever it is. Na po, kahit ano pang ginagawa natin, kahit ano pang pinagdadaanan natin, kahit ano pa ang sakit natin, kahit ano pang nararamdaman natin. Amen? Ang Spirit of the Lord ang tumutulong sa atin. Amen? Sabi ko nga kanina sa panalangin ko, totoo nga hindi mahirap tumanggap sa Diyos. Pero alam nyo kung anong napakahirap i-maintain. Kung ano yung tinanggap natin. Kahit pa sa mga tao, halimbawa si Nanay Andrea, pamanahan niya ako ng lupa. 'Di ba? Madaling tumanggap na nagmumula kay Nanay Andrea. Pero ang tanong, hanggang kailan ko kayang panatilihin yung tinanggap ko? Kapatid, tinatanong tayo ng Panginoon ngayon. Yung tinanggap niyong Espiritu ng Diyos sa buhay ninyo, hanggang kailan niyo kayang panatilihin? Kasi hindi natin laging mahal ang Diyos. Kapag huminto ka nga ng pakikinig ng salita ng Panginoon, parang mawawalan ka na rin ng apoy eh. 'Di ba? Pag tumigil ka na ng pagbabasa ng salita ng Panginoon, parang mawawala ka na rin sa presensya ng Diyos. Hanggang kailan mo kayang i-maintain at i-sustain? No one. Kung hindi tayo tutulungan ng Spirit of the Lord, hindi tayo magtatagumpay. Mga kapatid, kailangan yung ma-realize na ang grace ng Panginoon is so profound. Mahirap hanapin. Hindi mo to mapupulot kung saan, kung hindi mo to tutuklasin, at kung di ka magiging intentional na hanapin siya. Amen? Kasi tayong mga tao, hindi lang po tayo binibigyan ng Panginoon ng Espiritu Santo. Dahil sa Espiritu Santo na yun, binibigyan din tayo niya ng instruction. Amen? Binibigyan niya tayo ng instruction para i-carry mo o dalin mo. Amen? Napakahalaga po ng instruction na yon. Nadala-dala natin. Kasi hindi ka lang tumanggap sa Panginoon. Kailangan alam mo din yung mga instruction na binibigay ng Panginoon sa atin. Kapag tayo po ay nagsimula na sumunod sa Panginoon, kailangan mo i-prepare yung sarili mo sa mga bagay na ipapagawa sa'yo ng Panginoon. At kailangan mong iposisyon ang sarili mo sa mga instruction na ibibigay ng Panginoon sa buhay natin. And because of the voice of the Holy Spirit. Amen? It is not just a matter of obedience. Hindi lang ito tungkol sa pagsunod. But God would literally hold your hand. Na po, hindi ka lang sumusunod. Alam mo, habang sumusunod ka, hawak-hawak na rin ng Panginoon yung kamay mo. Hindi ikaw ang humahawak sa Diyos, mga kapatid. Tayo ang hinahawakan ng Panginoon to carry through. Para totoong magtagumpay tayo. Siya din ang totoong tumutulong sa atin sa mga ginagawa natin para manatili tayo. And not only like that, siya rin ang nagbibigay ng reward dahil lang sumusunod tayo. Diba? Hindi si God ang nare-rewardan natin.
Sa obedient na pinapakita natin at pagsunod natin sa Panginoon, tayo rin ang umaani ng lahat ng tinatanim natin. Can you see how God amazing sa buhay natin? Amen? Nakikita niyo po kung gaano kabuti yung Diyos na yun sa buhay natin? Amen? Na sumusunod ka lang, pero yung reward, ikaw rin ang nakakatanggap, hindi ang Diyos. Ikaw lang din ang umaani. Kung nagiging tapat ka sa Panginoon, hindi ang Diyos, di ba, ang mahahasa maging tapat, kundi ikaw. Kasi kahit anong gawin mo, maging hindi ka man tapat sa Diyos, tapat siya, nananatili siyang tapat. Pero ikaw, the more kang nagbibigay ng loyalty, the more ka na nagbibigay ng katapatan sa Panginoon, di ba, sa tulong at gabay ng Holy Spirit, di ba po, maa-appreciate mo yung loyalty, yung katapatan ng Diyos, di ba? Kaya mo lalo siyang i-honor. Amen? Siya yung source na katulad ng bagay na hindi mo makukuha sa mundo, katulad ng wisdom, 'di ba? Katulad ng lakas, hindi mo 'to makukuha sa mundo, kapatid. Ng courage para magpatuloy sa lahat, 'di ba? Katulad na parang biyaya na amazing na binibigay ng Diyos, hindi natin 'to matatagpuan sa mundo. But in the Spirit of the Lord, yung point 1 natin, yung unang-unang espiritu na binibigay sa atin, the Spirit of the Lord. Kapag yun ang tinanggap natin, we really able to conform in the image of God, ni Christ. Kasi kung hindi natin tinatanggap yung espiritu na to na nagmumula sa Diyos, talagang hindi natin makokopya ang personality at nature ng Panginoon. Amen? Nagiging personal challenge to sa atin. Ito yung nagtuturo sa atin paano natin ma-overcome yung sarili natin. Amen? Ito yung tumutulong sa atin na nagbibigay ng personal challenge sa atin, di ba po, para ma-sense natin yung willingness natin na mag-submit sa Holy Spirit. Yung, alam niyo yung sarili mo, isasubmit mo sa will ng Holy Spirit. Sa gusto ng Holy Spirit, hindi na sa gusto mo. Hindi na sa mga hilig mo, hindi na sa plano mo, kundi sa plano at will at way na ng Holy Spirit. Submission, kapatid. Amen? Naranasan mo noon nung wala ka sa Panginoon, gumagawa ka ng sarili mong plano, sariling desisyon, sariling way mo, sariling will mo. Saan ka dinadatnan lagi? Sa failure, di ba? Sa failure. Lagi kang nadadapa kasi puro sarili mo, self-righteousness. Kaya may tinatawag na self-righteousness. At may tinatawag na God's will. Amen? Ito yung term na inaalaw mo ang nature ng Panginoon para mag-grow ka. Amen? Ang submission of the Holy Spirit, ito yung inaalaw mo na mag-grow yung lahat ng area sa buhay mo para makarecognize mo yung tama at mali. Amen? Yung sarili natin, mga kapatid. Nung panahon na tinanggap natin ng totoo si Holy Spirit, di ba, nag-grow tayo. Sinasabi natin sa Lord, Lord, I need to grow sa area na to. Lord, I need to grow sa patient. Lord, I need to grow sa empowerment ng Holy Spirit. Amen? Lord, I need to grow. I need to grow sa will mo. I need to grow sa nature mo. Lord, I need to grow sa love mo. Itong area na to, Panginoon. Di ba? Yun po, nare-realize natin. Sa pagbabasa natin ng salita ng Panginoon, yung interest na ng Diyos yung nabibigay sa atin, hindi na yung dating interest natin. Kasi nare-realize natin na ang bawat tao, ikaw at ako, meron tayong different nature. Amen? May different way din tayo kung paano tayo minamaximize ng Panginoon sa mga bagay na pinagdadaanan natin. Hindi tayo pare-pareho, pero lahat tayo may pinagdadaanan. Pero hindi tayo pare-pareho ng pag-aalaga ng Panginoon. Amen? Pero sa dulo nun, iisa lang ang ibig sabihin ng Diyos, minamahal ka niya at minamahal niya ako. Amen? May mga part ng ugali mo na dun ka pinapatabaan ng Diyos. Kumbaga sa halaman, di ba, tinaniman ka niya ng salita ng Diyos, may parte ng buhay mo. For example, sa Ate Billie Jean,
may part ng buhay niya na pinatabaan siya ng Panginoon sa pagbibigay. May part ng buhay niya dati nung wala siyang Diyos, madamot siya. Amen? Si Kuya James, pinatabaan siya ng Panginoon sa self-confidence. Nasabi sa kanya ng Panginoon, James, hindi na ikaw si James ngayon. Dala-dala mo na yung pangalan ko. Maaaring imperfect yung katawan mo sa harap ng maraming tao, but you are perfect in the sight of the Lord. Kaya siya nakakalakad ngayon. Kaya siya may confident na maghayag ng salita kahit pa sinong tao. Kasi alam niya sa puso niya, sa isip niya na na-transform ng Panginoon dahil sa pagtanggap niya sa banal na spirito that He is perfect no matter what. Kahit anong sabihin na opinion ng ibang tao, in the sight of the Lord, alam niya sa sarili niya that I am perfect. Amen? Hallelujah. Marami po tayong mga part ng buhay natin na pinag-grow tayo ng Lord. Si Nanay Selena, pinatabaan ng Panginoon yung part ng forgiveness. Na kahit gaano kapait yung ginawa sa Kanya, kahit gaano kapait, bawat isa sa atin pag di tayo nakikitaan ng Lord na dapat nagpo-forgive tayo sa mga tao, doon niya tayo lalong nilalapit. Amen? Na kahit matagal na panahon mo nang hindi nakita yung mga tao, bakit pagdating ng tamang panahon na alam ng Lord na ano ka na niya, na-cultivate ka na niya doon, susubukan ka niya na makatagpo yung tao na yon. And then, mapapatunayan mo na kung totoo yung pag-grow na nangyari sa'yo. Amen? Kung mahaharap mo na yung mga tao na to, kung totoo mapapatawad mo na yung mga tao na to sa tagal ng panahon na kinakultivate ka ng Panginoon. But because of the help of the Spirit of the Lord, amen? Na may prutas ng kapag-ibig, ng pagtsatsaga, di ba? Di ba po? Ng may goodness, may kindness, may self-control, may perseverance. Tingnan niyo po yung binasa ko na 7 espiritu ng Diyos, wala sa bunga ng Espiritu Santo. Nakita niyo po yung kaabihan? Kaya magkaiba ang Spirit of the Lord, amen? Sa bunga ng Espiritu Santo at sa 7 espiritu na binibigay sa'yo. Halimbawa, tingin po tayo sa Bible. Si Tatay Solomon. Ano yung hiningi niya sa Diyos? Spirit of wisdom. Amen? Pero nung hiningi niya yung espiritu ng wisdom, pinagpala siya ng Panginoon sa lahat. Sa provision, di ba? Pero hindi na kumpleto ni Tatay Solomon. Dahil nakontento na siya sa spirit of wisdom. Dahil hindi na kumpleto yung 7 espiritu na katulad sa tatay niya na binigay, di ba? Sa binasa mo, Ate Jane, sa Isaiah 11, si David ang tinutukoy. Si Tatay David na anak ni Jesse. Ang binigyan ng espiritu ng Diyos, espiritu ng knowledge, espiritu ng counsel, espiritu, di ba po? Espiritu ng fear of God, espiritu ng wisdom, amen? Espiritu ng might, ibig sabihin ng might, ng lakas, kalakasan, at espiritu ng understanding. Yung 7 espiritu na yon na binigay kay Tatay David, hindi binigay sa anak. Kasi ang hiningi lang ni Tatay Solomon, spirit of wisdom. Kaya tingnan nyo, kung babasahin nyo ang king, na po, ang kwento po ni Tatay Solomon sa 1 King 11, kung di ako nagkakamali, sinuway niya yung Diyos. Nag-asawa siya ng 1,000 asawa. Bakit? May regalo pa po yun na spirit of wisdom, ha? Kasi, hindi sapat ang spirit of wisdom, mga kapatid. May 6 na espiritu pa na dapat hinihingi niya. Diba? At first, yes, may Spirit of God siya. Spirit of God siya kasi bago siya nabaliw. Diba? Sinabi sa kwento po ng Samuel. Amen? Si Tatay Samuel, ginamit siya kay Saul. Na po? Kay Saul po, sa kwento naman ni Saul, yes, binigyan siya ng Espiritu ng Diyos. Pero hindi niya yun na-maintain. Kasi nagkaroon siya ng kayabangan. So yung isang espiritu na nasa kanya, tinanggal pa ng Diyos.
Di ba? Kaya hindi rin nakumpleto. Nakita niyo po? Amen? Pero dahil sa sumunod na king, kay David, binigay lahat ng 7 espiritu, yung perfect spirit na yon. Ano nangyari kay Tatay David nung natanggap niya yung 7 espiritu na yon? Yes, nagkaroon siya ng shortcoming. Nagkaroon siya ng pagkukulang sa Diyos. Hindi pwedeng sinabing perfect siya kasi ang perfect lang is God. Ang perfect lang is God. Lahat ng mga ginamit ng Diyos imperfect. Even ikaw at ako imperfect. Ako rin imperfect. Kaya nga kung kayo lang ang magkikriticize sa akin, kung kayo lang ang magja-judge sa akin, hindi ako papasa sa standard nyo. Bilang tao, lalo pa sa standard ng Diyos. Hindi nyo ako papakinggan kung sa standard nyo ako tinitingnan. Kasi sa mga kasalanan ko lang noon, hindi na ako kapuri-puri. Hindi na ako katanggap-tanggap. Kaya salamat sa Diyos kasi hindi kayo tumawag sa akin. Salamat sa Diyos kasi hindi kayo pumili sa akin. And same thing sa inyo. Salamat sa Diyos kasi siya ang nakakaalam. Siya ang pumili at tumawag sa bawat isa sa atin. Kaya wala tayong karapatan na mag-judge sa bawat isa. Yes, may karapatan tayong magpaalala sa bawat isa kasi binigyan tayo ng karapatan ng Diyos na may accountability tayo sa bawat isa. Amen? Balik tayo kay Solomon. Solomon perfected in the spirit of wisdom. Amen? But kung makikita natin yung expression ng Diyos sa buhay niya, kung paano siyang nag-grow, di ba po, sa expression at maximizing ng spirit na nasa kanya. Amen? Hindi niya naabot yung 7 areas ng total dominion and victory sa kanyang purpose. Kasi, nanguna yung desire niya, hindi yung desire ng Lord. Amen? Kahit may wisdom siya ng Panginoon, nauna yung gusto niya. Amen? Hindi yung gusto ng Diyos. Kaya kapatid, pwede palang may Holy Spirit tayo, no? May Spirit of Wisdom tayo, pero wala tayong kaunawaan. Dapat pala hinihingi din natin yon. Amen? Kaya napakahalaga po na yung Lord desire ang nabubuhay sa buhay natin, sa mundong ito. Amen? Kaya dito tinuturuan tayong manalangin ng Panginoon bawat araw. Diba nahingin natin lagi yung kung paano nakakakita ang mata ng Diyos, kung ano yung best sa mga tao sa buhay natin, kung ano yung nasa puso ng Diyos at hindi nasa puso natin, yung forgiveness ng Diyos, hindi forgiveness natin. Amen? Hindi yung mga nakikita nating masama sa tao, kundi yung mind ng Diyos na gusto sa desire ng tao na yon. Amen? Hindi yung pananampalataya na meron tayo, kundi yung pananampalataya na binibigay ng Holy Spirit sa atin. Yes, may pananampalataya ka din noon, pero iba yung pananampalataya ng Espiritu pag binigay sa'yo. Kaya, become the desire. Always. Always. Yung Ama sa langit, hindi yung desire mo. Kasi sabi ng Panginoon, ginagawa ko lang, sabi ni Jesus Christ, ang pinapagawa ng Diyos. Ginagawa ko lang ang nakita ko sa Ama. For the first time sa history ng Bible, unang-unang tinawag ng Diyos, Ama, ang Panginoon, Diyos Ama sa langit. Hindi nyo maririnig sa Bible na tinatawag siya ng mga anghel na Ama, kundi ang Panginoon lang ang nakatawag sa kanya ng Ama. At ikaw din, kapatid, napakapalad mo dahil when you born from above, nung tinanggap mo ang Espiritu ng Diyos, pinahintulutan ka ng Panginoon na tawagin siyang Ama. Dahil nung hindi mo pa tinatanggap ang Espiritu ng Diyos, kaaway ka niya. Kaya natin pinapakilala sa asawa natin ang Diyos ngayon, sa mga anak natin ang Diyos ngayon. Dahil kahit sa murang edad nila, pinanganak pa lang sila, kaaway na sila ng Diyos. Because of the sin na namana natin sa mga ninuno natin. Amen? Kaya nga kapag tinawag itong kasalanan ng Diyos, hindi mahalaga ang opinion mo, kuya, ate, Kuya Raymond. Pag sinabing kasalanan ng Diyos, hindi mahalaga yung opinion mo.
It's about God, hindi to about sa'yo. It's about God, Tatay Alejandro. Hindi to tungkol sa'yo. When you receive the Spirit of God, pag sinabi ng Diyos na kasalanan, hindi mahalagang opinion mo at opinion ko. Hindi mahalaga yung katwiran mo at katwiran ko. Dahil ang righteousness lang ng Diyos ang nagbibigay ng karapatan sa ating makalapit sa trono ng Panginoon. At ang Espiritu ng Diyos lang din ang magdadala sa atin sa harap ng Diyos. Yan po ang sabi niya sa Roma. Kapag wala kang Espiritu, kapag ang tao ay walang Espiritu ng Diyos, hindi siya makakarating sa harap ng Panginoon. Kapag hindi ka nakipag-isa. So this is the beginning para ma-prepare ka at para ma-position ka sa harap ng Diyos. So let the seven Spirit of God manifest in you and me. Hindi lang sapat na matanggap mo yung Lord, yung Spirit of Lord. Basahin niyo po yung mga na-late. Isaiah 11:2. May 7 Espiritu po ng Diyos. So let the seven Spirit of the Lord express through your life and my life. Let the seven Spirit of the Lord give us the wisdom. Give us the knowledge. Give us the insight. Para maibigay sa atin ng Panginoon ang lahat ng bagay na to na magpupuliwok sa atin para makumpleto ang paglakad natin sa Panginoon, para makumpleto yung purpose natin, para magawa natin yung purpose na pinapagawa sa atin ng Panginoon, para ma-release natin at mapagpatuloy natin. Amen? Nakilalanin ng Diyos sa buhay natin at hindi lang sa sarili nating karunungan. Amen? Para turuan tayo ng Espiritu ng Diyos na masik ang Panginoon. Para turuan tayo ng Espiritu ng Diyos na magkaroon ng pag-asa. Para maturuan tayo ng Espiritu ng Diyos na bigyan tayo ng insight. Para sa mga tinitake natin na account na nagmumula sa Diyos. Account sa assignment natin na pinapagawa ng Panginoon sa atin at hindi na sa sarili nating mga gusto at hilig lang. May assignment tayo sa Diyos. Amen? Yung pagtawag niya sa atin. May katambal na obligasyon at responsibilidad, mga kapatid. Kung paanong tinatawag ka ng mayor mo, ng kapitan mo, sa posisyon na tinawag niya sa'yo na maging barangay tanod. Tinawag ka rin maging servant ng Diyos. At may obligasyon ka, kapatid. May obligasyon din ako. Amen? Yung mga lesson na natututunan natin sa mga salita ng Diyos na naririnig natin na we have to learn. Hindi mo lang to pinapakinggan at pagkatapos haharap ka sa salamin, tatalikuran mo. Yung mga lugar kung saan ka ginadala ng Panginoon, yung mga tao kung saan ka pinuposisyon ng Diyos, binibigyan ka ng instruction at minsan napoprostrate ka pa sa mga tao na yon. Hingin mo yung Espiritu ng Diyos. Amen? Para makuha mo yung mga concern about sa mga detalye kung paano ang Diyos ay masasabi nating in control sa lahat ng bagay na binibigay sa atin, sa lugar na nilalagay tayo, na ibibigay niya sa iyo. Ang Espiritu ng Diyos ang kailangan natin para matotally magkaroon tayo ng kapayapaan kahit nasan tayong lugar. Mapa-US, mapa-Middle East, mapa-Pilipinas, because the same God and the same Spirit of the Lord is in you. Nasa iyo, nasa akin. Dahil kung wala kang kapayapaan, hindi Espiritu ng Diyos ang nasa iyo. Espiritu ng demonyo ang nasa iyo kapag wala kang kapayapaan. Yung puso mo, kapag walang kapahingahan sa presensya ng Diyos, hingin mo ang kapayapaan at kapahingahan. Rest in me, sabi ng Lord. Wala kang ibang kapayapaan, hindi sa alak, hindi sa sigarilyo, hindi sa drugs, hindi sa babae, hindi sa lalaki, hindi sa lugar, hindi sa amo mo, hindi sa pera mo ang kapayapaan. Magkakaroon ka lang ng kapayapaan kung ang kapahingahan na yon at kapahingahan kung kukunin mo sa Diyos. In me, sabi niya, nagmumula sa Diyos, hindi kay Ate Jane, hindi kay Nanay Andrea, hindi kay Sis Beb. In me, rest in me, sabi niya. Amen? So ngayong oras na to po, yung first point po natin is Spirit of God. Amen? Hingin natin yung Spirit ng Diyos. The Spirit of the Lord.
Ngayong oras na to, tayo po ay humingi. Tayo ay manalangin. Seryosohin niyo po itong panalangin na to. Hindi to galing sa aking sarili. Amen? Kundi yung pangungusap ng Panginoong Diyos na tinuturo at tinutuwid sa atin. Kaya sundan niyo po yung panalangin ko. Manalangin kayo sa sarili ninyo. Ngayong oras na to, itaas ninyo yung mga kamay ninyo, yung kanang kamay ninyo sa Panginoon, yung dalawang kamay ninyo, at isuko ang lahat-lahat sa Diyos. Kailangan natin to, kapatid, para magtagumpay sa mundong ito. Kailangan natin to para magkaroon tayo ng kapayapaan at pag-asa sa mundong ito. Kapatid, there's no peace in this world. Walang kapayapaan sa mundong ito. Kahit ipanalangin mo pa ang kapayapaan, it is written. Sa mundong ito, punong-puno ng chaos. Sa mundong ito, pasira ito, pawasak ito, kapatid. This is not your home. Hindi ito ang bahay mo, Kuya Joben. Hindi ito habang buhay, but there is eternal na nakahanda sa iyo. Sabi ng Ama sa langit, inihanda ko ang tahanan ninyo. Inihahanda namin ng aming Ama, ng aking Ama ang tahanan ninyo sa langit. Dahil darating ang panahon, lahat ng espiritu na pinagtatiwala sa atin ay babalik sa Diyos. Amen? Huwag tayong magkaroon lang ng wisdom na lumaki ang ulo natin at hindi natin naintindihan ang knowledge at understanding ng Diyos. Na hindi na tayo nanghingi ng counsel sa Panginoon. Kaya hindi nagtagumpay si Solomon, pinatay siya ng Panginoon. Yes, pinagtagumpay siya ng Diyos alang-alang sa kanyang amang si David. Tayo din may ama. At magtatagumpay din tayo dahil kay Jesus Christ. Kapatid, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo ngayon. Pero we need the Spirit of the Lord na magbibigay ng might. The Spirit of might. Pag sinabing Spirit of might, yung kalakasan na higit sa kalakasan na hindi mo mabibili sa mundong ito. Ang Diyos pa lang nagbibigay noon. Amen? Ang Diyos ang nagbigay ng kahinaan mo, pero ang Diyos din ang magbibigay ng kalakasan mo sa panahon na mahina ka. His power is perfect. Hallelujah. Hallelujah. Let's pray. Tayo po ay manalangin, Father. Muli, Panginoon, sumasandal kami sa iyong mga boses, sa iyong mga tinig, O Holy Spirit. Panginoong Ama, andito ang bawat isa sa amin. I-prepare mo kami. I-prepare mo ang mga buhay namin kung paano namin sinusuko sa oras na to, Panginoon. Hindi namin alam kung anong gagawin namin kung hindi mo kami iseset, Panginoon, sa resolution ng listahan na meron ka at hindi listahan na meron kami. Lord, hindi namin alam kung anong mga ambisyon namin sa buhay, Panginoon, at mga plano mo sa aming buhay, Panginoon. But Lord, I want, sabihin nyo na gusto ninyo, na tinatanggap ninyo yung Holy Spirit na mag-direct sa atin. Lord, hiningi namin yung direction ng Holy Spirit, Panginoon, na mag-direct sa buhay namin. Na siya yung magsimula, Panginoon, Lord, ng desire sa puso namin na laging magpasalamat sa iyo, first of all. Na niredeem mo kami kung saan kaming putik naroon, kung saan kasamaan kami naroon, Panginoon, iniligtas mo kami. Lord, salamat sa pagliligtas mo. Salamat sa pagmamahal mo sa amin. Salamat, Panginoon, na pinili mo kami. Pinili mo ako. Tinawag mo ako. Salamat, Panginoon, na I am your own. Not because I choose myself, but because you choose me. Hindi dahil pinili ko yung sarili ko, kundi pinili mo ako. Hindi dahil tinawag ko yung sarili ko, Panginoon, dahil tinawag mo kami. Panginoon, I'm asking you, Father God, sa mga oras na to, na hayaan mong ang tinig mo at ang tinig ng Holy Spirit ang magsimula, Panginoon, na mag-surround sa amin, Panginoon, sa mga puso namin, Ama, na marinig ka again and again and again sa bawat araw, O Diyos. Father, patahimikin mo, Panginoon, yung mga sinasabi ng puso namin na hindi galing sa'yo. At Lord, hayaan mong marinig namin ang tinig mo, Panginoon, sa bawat araw, Ama, sa bawat oras, Panginoon, na kinakounsel mo kami.
Hayaan mong manahimik kami, Panginoon, ang mga puso namin before you, O God, upang marinig namin yung instruction mo sa buhay namin. Hayaan mong manahimik kami, Panginoon, at ang mga gusto ng puso namin before you, O God, upang marinig namin yung decision mo para sa amin. O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Tulungan mo kami, Panginoon. Ang banal na Espiritu, Panginoon Lord, ang manahanan sa buhay namin. I-filled mo kami ng yung banal na Espiritu, O Diyos. Hallelujah. At hayaan mo na mamahinga kami sa iyo at hindi kami mamahinga sa sarili naming pangunawa at sarili naming kagustuhan, Ama. Hayaan mo na matanggap namin sa aming buhay, Panginoon, yung mga bagay na binibigay mo. Hallelujah. At ang kapuspusan ng banal na Espiritu, Ama, na siyang kung saan doon kami mag-yield, Panginoon, ng paulit-ulit sa panahon na napapagod kami, sa panahon na kailangan ka namin, sa panahon na gusto namin ng kapayapaan, sa panahon, Panginoon, na nagdi-desire kami, sa panahon na may plano kami, sa panahon na may decision kami, sa panahon ng mga purpose namin, Panginoon Lord, at mga agenda sa buhay, Ama, sa lahat ng mga ginagawa mo, Panginoon, na lagi kaming nakaluhod, Ama, at humihingi sa iyo. Na makita namin ang kahalagahan, O Diyos, ng nakasandal sa gusto ng Espiritu mo na maglilid sa amin, Panginoon, na magpapalakas sa amin, mag-e-energize sa amin, Panginoon, at kasama naming lalakad, Panginoon, in perfection sa tulong at gabay ng Espiritu ng Diyos na nagmumula sa iyo, sa aming buhay, O Diyos. Nakalakad kami sa perfection ng purpose mo, sa desire mo, Panginoon, na hindi namin magawa yung mga gusto ng laman namin, kundi magawa namin yung purpose mo at hindi ang gusto namin. Ama, yung desire, Panginoon Lord, ng aming Jesucristo sa buhay namin, na sa pamamagitan ng banal na Espiritu mo, marinig namin ang tinig mo kung saan kami magsisimula. Lord, gusto namin yung wisdom. Lord, I want your wisdom. Lord, I want your knowledge. Lord, I want your counsel. I want your might, yung lakas mo, Panginoon, at hindi yung lakas namin. Lord, I want yung mga bagay na gusto mo sa buhay namin dahil lahat ng bagay na yun mabuti sa amin. Sa mga anak namin, sa pamilya namin, sa asawa namin, sa mahal namin sa buhay, sa mga kapatid namin. Lord, lumalapit kami ngayon sa iyo sa pamamagitan ng Espiritu mo. Dahil alam namin, Panginoon, na kung hindi namin i-acknowledge, Panginoon, ang kapangyarihan mo, ang Espiritu Santo mo, Lord, wala kaming ibang lalapitan at hindi rin kami makakalapit sa iyo kung hindi namin nahayaan, Panginoon, ang Holy Spirit ang maghari sa aming buhay. Ama, tulungan mo po kami sa lahat ng bagay at sa lahat ng panahon, sa pangalan, Panginoon, at para sa kalwalhatian ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat, O Diyos, in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Ama, purihin at dakilain ka, Panginoon, sa pinakamataas na pagsamba. Hallelujah. Hallelujah, Father. Conto, siente rende bebe, siente rende bebe bebe bebe. Siente rende bebe, siente rende bebe bebe bebe. Hallelujah. Hallelujah. We acknowledge you, O Jesus. O Jesus, Father God. Kaya po sa mga oras na to, i-check natin. Amen. Yung tama. Na po na kung hindi natin i-acknowledge ang Diyos, kung hindi natin i-acknowledge ang conviction ng Panginoon sa buhay natin, kung hindi natin i-acknowledge ang correction ng Panginoon sa buhay natin at mga instruction niya sa atin, yun lang ang tanging bagay na nagko-connect sa atin, mga kapatid. Hindi tayo pwedeng humakbang sa wisdom, sa knowledge, sa understanding, sa might ng Diyos, sa fear of the Lord kung wala tayong Spirit of God. So this is the beginning. Ang Spirit of God ang nagko-connect sa atin, sa Diyos. Kaya igalang natin ang Espiritu Santo, mga kapatid. Igalang natin ang Espiritu Santo. Hallelujah. Ang Espiritu Santo din ang nagsisimbolo ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Pakibasa nga po sa John 15. Hallelujah. Nakot po tayo sa John 15, mga kapatid.
Dito po ako magtatapos. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah, Holy Spirit, we thank you. We thank you, Father. Whew, Jesus. Sa John 15 po, Anong verse po siya? Buong chapter po ba siya? sa verse 1 po hanggang sa verse Hallelujah. Alam nyo, hanggang verse 17 ate. Ito po yung paalala sa atin ng Panginoon. Ano po, inimpress lang ng Panginoon sa buso ko ngayon. And yung number 9 ang pinaka nakikita ko talaga. But, it is, di ba, kung katulad ng punong kahoy sa Isaiah kanina, na binasa, amen? Na katulad ng mga lahi ni Tatay David, ito din tayo sa lahi ng ating Ama na si Jesu Kristo. Pabasa po atin ng malinaw, John 15:1 hanggang 17 po in Jesus name. Magmanifest po sa buhay ng bawat isa. Amen. Sabi po sa John 15:1-17, Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, sa kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga ng lalong sagana. Verse 3, nililinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sangang itinapon at natutuyo, ang ganoong mga sanga ay tinitipon, nihahagis sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Kung paano iniibig ko ang Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo tinuturing mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Verse 16, kayo ang pumili sa akin. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Last verse, ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Amen po.
Amen. Praise the Lord. Magmahalan tayo, mga kapatid. Anong sabi ko kanina, na-impress sa akin yung verse 9. Sabi ko, tingnan niyo po sa dulo sabi niya, salamat Holy Spirit. Ito ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Sabi po sa verse 9, bakit? Sasagutin ko lang po. I have loved you. Sabi ng Diyos sa'yo, I have loved you even as my Father has loved me. Remain in my love, sabi niya. Sabi ng Panginoon, mag-remain tayo, manatili tayo sa pagmamahal ng Diyos, hindi sa pagmamahal mo, kapatid. Kasi yung pagmamahal mo pwedeng magbago. Kung paano nagbabago ang pagmamahal mo sa asawa mo, pwedeng magbago. Lalo pa sa kaibigan, kung nagbabago ang pagmamahal natin sa asawa, lalo sa kaibigan. Kaya kung mapapansin ninyo, hinihingi ng Panginoong Diyos sa atin, yung love of God ang ibigay mo sa bawat isa. Yung love of God ang ibigay mo sa asawa mo. Yung love of God ang ibigay mo sa anak mo, sa mga tao sa paligid natin. Hindi yung pagmamahal natin, at yun din ang hinihingi ng Diyos. Manatili ka sa pagmamahal niya, kapatid. Kasi yung pagmamahal mo pwedeng mabago bukas. Pwedeng mainit ka ngayon, bukas hindi. Pwedeng nabababad ka ng problema, ng mga kasakitan, pwedeng hindi mo mahalin ng Diyos. Pero sabi niya, remain anak in my love. Remain in me. Kaya ito yung dahilan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ang pinakamataas na level ng sakripisyo ay ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang pagbibigay po ng buhay niya, ang pinakamataas na sakripisyo. Kaya sana, ganun din yung maisip natin. Yung pag-aalay natin ang buhay sa Kanya, yung totoo, kapatid. Hindi tayo nagbibiro dito. Hindi tayo nag-aaksaya ng oras at panahon. Ito ang katotohanan ng salita ng Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoon and glory be to God po. Hallelujah. Amen and amen. Ayan, amen. Praise God sa buhay mo po, Sis Deb. Napaka-bless na, mensahe na ibinigay ni Lord sa mga oras na ito, At talagang ang bawat isa ay talagang, alam ko ang bawat isa, ay nabibless din sa mga oras na ito. Kung paano po na in-express ni Lord yung salita niya sa mga oras na ito. Alam ko ng bawat isa is nakakaranas po talaga ng mga